Magandang araw po mga kapatid at welcome sa panibagong video na naman sa ating channel. Ang paksain po na ating tatalakayin sa mga oras na ito ay ang malabis na pag-ibig po ng tao sa salapi. Babasa na po ako bilang paniwala mga kapatid sa aking sipi na hango po sa banal na kasulatan sa 1 Timoteo po 6 ang versikulo'y 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghangad na yumaman may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ang tanong po, totoo po ba ito? Totoo po ito mga kapatid. Anong katunayan? Sabi po ng Biblia, gano'n naman po katotoo yun. Sabi ng Biblia, mga Biblia po yan, salita po ng Diyos mga kapatid. Kapag po kasi ugat ang description o kapag po kasi ugat yung paglalarawan sa isang bagay, o kahit po ang literal, ang ugat po ay nasa ilalim, hindi po yan nakikita sa ilalim ng lupa o sa ibang pananalita ay nakatago, nakalihim. Pero kung ugatin, yan po ang dahilan. Maaari mong ang kasamaang nangyari po, bibigay lang po ng isang ehemplo na po o halimbawa, maaaring ang ugat ay maaaring ang kasamaang nangyari ay katulad ng pagpatay, subalit kung sa biglaang tingin, biglaang diskurso, nasa ng pag-ibig sa salapi dun kung ang kasamaang nangyari ay pagpatay. Gaya po ng nasabi ko, ang ugat po ay nakatago. Pwedeng ang pumatay, halimbawa sa isang kaso ng ganong bagay ay binayaran o bayarang kriminal ang nakapatay, kaya ilitaw na pumatay yung tao dahil sa binayaran siya. At kung gagawin mo ang isang bagay na hindi naman marapat o hindi personal at ginawa mo lang yaon, ay nauugat na po sa talagang mithiin. Yan po ay ang perang tinanggap para lang isagawa yung krimen. Gaya po ng mga bilang tayo mga pwedeng sa realidad po, sa realidad itong mundong ginagalawan po natin mga kapatid, ay po pwedeng maraming chances na ma-encounter tayong ganito, tulad ng nabalitaan ko noon. Dito na lang po sa korte, dito na lang po sa regional trial court, dito po sa aming lugar,
ay samantalang kami nasa park o parke at nagpapahangin sa maraming halaman, ay bigla na lang po na may tumimbwang o tumaob sa gilid ng kalsada sa tabi ng parke at biglang nagkagulo yung mga tao. Ayun pala may pinatay na dahil ng usaping taob na napakapalasak ngayon, dahil ang usaping taob ay nauso sa social media sa mga pangyayaring nangyari doon sa sinusubaybayan kong attorney, isang vlogger po. Pero mahirap po kasing talakayan yun lalo na kung small vlogger. Ay, nadelikado po yung mga small vlogger ngayon, lalo na politikang format ng yung programa. Marami pong nadedemanda. Balik po tayo sa kinukwento ko na biglang tumaob na lang po sa tabi ng kalsada. Napag-alaman namin na ang namatay pa lang yaon ay isang witness sa isang kaso na nakatakda ng masasaksi sa isang pagdinig sa kasong kanyang kinasasangkutan. Subalit hindi na po yaon natuloy dahil pinatay nga po siya. At yung pumatay, ang sabi po ng balita, yan po ay isang heart killer. Kaya pag sinabing heart killer po, yan ang mga taong pumapatay sa magkanong dahilan. So natutupad po yung sabi ng banal na kasulatan na ang pag-ibig po sa salapi ay magtutulak sa iyo sa kasamaan. Meron ba po ang ibang usapin tungkol dito? Ito po sa isang ehemplo, isang halimbawa na naman po, merong isang anak na may kaya, may salapi, may pera, dumidistansya sa kanyang pamilya. Abay, bakit? Lumalayo sa magulang, umiiwas sa mga kapatid. At bakit naman? Takot siyang mahingan ng pera ng mga ito. Takot siyang mabawasan ng kanyang kayamanan. Dahil sa malabis na pagpapahalaga sa pera, ay pinili niya na tikisin na lang ang kanyang sariling pamilya. Huwag lamang babawasan ang kanyang salapi. Yan po ay tinutulak po ng mga pag-uugaling yan ay ang pag-ibig po o malabis na pagpapahalaga sa pera. Ang masama pa po dito, yung isang anak na yun ay tinuturing pang sa katagalan ng mga ganong nakasanayan na niya, mga gawing yaon. Abay, itinuring na lang po na kamag-anak ang sariling pamilya. Hindi niya po yung kamag-anak. Pamilya na po niya po yun. Mismo siya ay galing sa pamilyang yaon. Para ituring mo na lang na kamag-anak yaon, ay isang malaking dahilan, malaking balakid, malaking gap po yun
sa pagitan nila ng magkakapamilya. Biruin mo naman, isang anak ba naman ang ituring na kamag-anak na lang ng mga magulang at mga kapatid dahil lang po sa pera. Ano pa? Isa pa pong halimbawa o isang ehemplo ng malabis na pag-ibig ng tao sa salapi ay isang boss niloloko ng kanyang mga empleyado sa paraang iba ang pinapipirmang daily rate sa mga tao sa payroll sheet kaysa sa payroll na isinusumite ng employer sa DOLE kapag nag-i-inspection ng mga ito o nag-check sa mga employer kung nagpapasahod ba ng tama ang mga ito sa mga tao nila o natawagan ng pansin dahil sa may mga obrero na nagpaabot ng mga hinaing sa DOLE upang aksyonan mga kanilang mga reklamo tungkol sa usaping sahod. Paano ito nagagawa ng employer? Nagagawa po ito ng boss sa paraang kapag araw po na sahod, kapag payday na po, edi pinapipirma po ang mga obrero sa talagang halaga na pinapasahod sa kanila sa payroll sheet. Hindi sila nag-i-issue ng payslip. Nagpapasahod lang po sila sa payroll sheet. Ito po yung actual na karanasan ko po, pero hindi ko na po sasabihin kung anong kumpanya yon. Baka mademanda pa. Pinapipirma po kami sa isang payroll sheet araw ng payday sa tapat ng pangalan namin. Subalit ang pagpirmang yaon ay 2 beses. Isang beses sa visible na papel o ang payroll at isang beses pa sa isang papel na nakalingid sa ilalim ng nakaharap na papel. Ang ibig sabihin ay 2 papel po pinapipirma sa amin. Yung una po, yung talagang sahod na ibinibigay namin ay binibigay nila sa amin. Hindi isang pirma po. Yung isang papel naman sa likod ng payroll na yon ay payroll din. Subalit nakatapat na ang pipirmahan dako ng obrero doon ay nakatapat sa mismo pinirmahan niyang una na kung saan sa payroll na pangalawa na yun na pinipirmahan ng mga tao ay yun po ang isinusumitin po nila sa Department of Labor and Employment para patunayan di umano na nagbabayad sila ng tama. At yun na rin po ang pinagbabatayan nila kapag may kwentadas na po ng mga book report nila sa negosyo upang maawas yung mga bayaran nila sa buwis. O di 2 po, nakakatatlo na po pala sila
una, hindi pinasasahod ng tama yung mga tao. Pangalawa, yung papel na yun ay gagamitin sa dole na ipapakita nila na nagpapasahod sila ng tama at walang makapagreklamo dahil nakapirma yung mga obrero sa sahod na halimbawa na lang po, paano ko ba sasabihin to? Halimbawa lang po, ano po, sa unang papel, ang pinirmahan ko ay 200 plus na halaga ng daily rate ko. Ngayon, sa pangalawang papel, na hindi ko nakikita at nakalingid sa aking paningin, nakatakip yun sa unang pinirmahan, may pinapipirmang blanco sa akin. At pag pumirma ako doon, ay automatic po nakatapat yun sa pangalan ko. Kahit hindi pa po yung nakikita yung blankong yun, o may guhit na lang na blanco, na doon ako pipirma. Kapag pinirmahan ko yun, ay nakatapat na po sa mismong pangalan ko. At ang daily rate ko sa mismong pangalawang papel na yun, o pangalawang payroll, ay 400 plus. Kumbaga, yun po talaga ang minimum wage ng mga tao sa probinsya. Yun po. Ganun po ang nangyayari. At nagagamit din po nila yun kapag sa bayaran na po ng buwis, sa bayaran ng tax, naililingid na nila doon. Yung tunay na gastusin nila, tunay na kapital nila sa negosyo yun. Kaya ang lilitaw po, mababa lang po ang lilitaw po, mataas po yung pasahod nila, kaya mababa yung kita sa negosyo. At yun ang kukwentahin ng BIR po, ng Bureau of Internal Revenue, para singilin sila sa buwis, o kukwentahin, maglalabas na po ng kwentadas ang BIR na ganun ang babayaran nilang buwis sa negosyo. Pero ang totoo, mas malaki pong kinikita nila dahil hindi po dahil po may panloloko sa payroll at hindi nababayaran ng tama ang mga tao. Ganun po. Ano pa? Isang kaso na lang po na sa babae po na sabi nga ni Capredi ay mababang lipad. Ito yung mga taong hindi man nila kagustuhan ng pagkasadlak nila sa mga bahaya-aliwan, ay hanggang doon sila kumukuha ng kabuhayan nila dahil mas madali nga po namang kumita sa mga ganoong trabaho kaysa sa lumaban ka ng parehas. Gaya po nung nasabi ko, pag lumabang ka rin nga ng parehas at wala ka naman pinag-aralan, ay subject ka po sa underpaid o underemployed ka sa mga negosyanteng sumasamba sa piso. Kaya po, maging mahirap sa mga panahong ito, parang masahol pa po sa mga nakatulan na sa mga bilangguan, sapagkat sa bilangguan pakain ka ng gobyerno, samantalang kung ikaw'y nasa mahirap na kalagayan sa raya, ay kung ano ring abuso ang daranasan mo sa mga taong may pera. Napakasama po ng mundo, mga kapatid. Yan po ay dahil lang sa pera. Kaya po may mga tao nga na pinipili na lang na
Tulad ng mga nung halimbawa ko na mga babaeng kalapating mababa ang lipad, mas madali na lang ang kumita sa gano'ng trabaho nila kaysa makipag-empleyado pa sa mga negosyante na paparating naman sila sa sahod. Pero kung may panindigan ka sa tama at pagturing ka sa tama at mali, maraming tao din ang pinagtsatsagaan na lang po ang gano'ng mga pasahod ng mga empleyado ay ng mga employer kaysa mamuhay ka sa putikan o kasalanan tulad ng mga babaeng yawan. Kapag po nahulog na ang tao sa mga alalahanin sa buhay at unti-unti nang nananangan sa mga material na bagay, yan po ang problema ng pagpapakabanal, mga kapatid. Real talk lang po, mahirap magpakabanal kapag nagugutom ka o ang iyong pamilya. Subalit hindi yan dahilan para maglunay ka na sa kasalanan, kasi kung tao ka na may prinsipyo, mas pipiliin mo na lang na mamuhay ng tama na kahit mababang kita, wala ka naman sa pagkakasala at wala kang inaabusong karapatan ng kapwa mo tao. Ang pananangan po kasi sa material na bagay ay naturalesa sa mga taong ang pag-asa ay sa pera. Sa aklat po ng Mateo 6 ang versikulo 26 ay ganito po ang nakasulat. Isang sipi na naman po na i-share ko sa inyo, mga kapatid. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinapakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? Ano po ang pinatutunayan ng talatang to, mga kapatid, na mula sa banal na kasulatan? Ang sabi ng Biblia, kapag po nahuhulog ka na o darating ang mga pagkakataong nawawalan ka na ng pag-asa dahil sa hirap o kasalatan sa pamumuhay, ay sabi ng Biblia, masdan ng mga ibon sa langit at hindi naman sila nang nagtatanim, nagsisigapas o nag-iipon sa mga bangan, ay pinapakain sila ng Diyos. O lalo na, mga kapatid, na ikaw na tao pa ay hindi pa kainin ng Diyos kung nasa matuwid ka na pamumuhay. Mas mahalaga ang tao, mga kapatid, kaysa mga ibon na alagaan ng Diyos. Ikaw pa na tao na naglilingkod sa Kanya, ang pababayaan Niya, hindi po mangyayari yun, mga kapatid. Bakit po? Anong katiyakan na hindi nga ito mangyayari, mga kapatid? Anong katiyakan? Dito po sa Mateo 6 ang talata 25 po, mga kapatid.
Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan kung ano ang inyong daramtin. Yan po ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Kahit na anong hirap, huwag kaanyang mabalisa kung ano yung kakainin, kung ano yung inumin, kung ano yung daramtin. Ayaw po ng Diyos na mabalisa tayo sa mga ganong usapin, sa mga ganong bagay. Ito na lang po, mga kapatid. Kung yung mga tambay sa kanto na maghapon nagiinuman, kung yung mga babaeng nagsusugalan o nagsusugal, tongking o klaseng sugal na bara na nagpapalipas ng oras, naglilibang sa mga kanto-kanto ng mga bahay-bahay, at maghapong ganon ang ginagawa nila, ay nakakaraos sila sa pamumuhay, lalo na't nakapagtataka rin na kung maghapon silang may mga kalalakihan na maghapong nagiinuman at tatambay sa pondahan sa kanto, ay nakakaalpas sila sa kanilang pamumuhay, nakakaraos. Ikaw pa na nagtatrabaho ang hindi makakaraos. Kaya naman po, huwag kaanyang mabalisa sa iyong pamumuhay, sabi ng Biblia. Basta kapag nasa matinong pamumuhay ka naman, hindi ka naman magkukulangan. Hindi ka pagkukulangan ng Diyos. May batay sa sinasabi natin. Meron po, mga kapatid. At teka lang po, iinom lang po, mga kapatid. Ano bang pagpapayo ng banal na kasulatan upang kumbaga yung tao kasi dapat may perspective siya sa pamumuhay. Halimbawa na lang, mga kapatid, kung trabaho ka ng trabaho at iyaon ang sentro mo sa yung mga pinagkakabalahan, minsan nakapagod din yun, mga kapatid. Kaya kailangan may libangan ka rin, meron kang kasi kung nung nagtatrabaho po ako, mga kapatid, share ko lang po na kahit napagod kami noon sa mga deliveries, nasa truck po ako INT driver po, at nagsimula bilang pahinante, ay sa isang linggong trabaho, at tuwing araw ng pahinga o linggo, kasi ang trabaho na mula Lunes hanggang Sabado at ang araw ng pahinga ay linggo, ay nagkikita-kita kami ng mga kaopisina at mga kaibigan din sa field
ng deliveries. Yung mga naging kabarkada na rin dahil para-parehong trabaho sa rota, nagkikita-kita sa palengke. At kapag araw ng pahinga, napag-uusapan na maglaro kami ng basketball nun. Yun naging libangan namin. Kaya pagdating na Lunes, na simula na naman trabaho hanggang Sabado, ay parang maaliwalas ang tingin namin sa buhay dahil may libangan po. Ngayon, paano naman po kung paano naman po kung pag-aabalahan natin ay ang mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Dito po sa Mateo 6, ang versikulo po ay 33. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ang gusto pala ng Diyos, mga kapatid, ay maliban sa paglilibang mo rin sa sarili, upang wag kang masyadong may stress sa trabaho, ay bigyan mo rin siya ng oras para mag-aral ng kanyang mga salita. Bagamat nasa iba-ibang relihiyon tayo, mga kapatid, ako'y nasa kategoryang Kristiyano, bagamat walang partikular na sekta. Kahit nasa iba-ibang sekta tayo, mga kapatid, o kayo nasa iba-ibang sekta, at binabahagi ko yung mga pag-aaral sa Bibliang ito, ay tanggap naman natin ang banal na kasulatan. Lahat naman ng sekta, mga kapatid, ay pinag-aaralan ng Biblia. Dangan nga lamang at limitado ang tinuturo ng mga pastor sa atin, kaya naghahanap pa tayo ng ibang mga pagtuturo o ibang anggulo ng mga pag-aaral tungkol sa Biblia. Noon po kasing ito po wala po akong binabatikos na reliyon na po. Nung ako'y nasa INC pa, at itong isang kaibigan ko, nung ako'y nandun, ay nakikinig din sa mga iba-ibang programa sa radyo patungkol sa iba-ibang reliyon, katulad ng Baptist. Marami siya pinapakinggan. Ang sabi ko sa kanya, ba't mo pa pinapakinggan yan? Baka mahiwalay ka sa pananampalataya niyan. Sabi ko sa kanya bilang pagpapayo. Ang sagot niya sa akin ay, di naman ako mahiwalay sa pananampalataya, at may mga nakikinig naririnig ko tungkol sa mga talakayan tungkol sa Biblia. Wala naman siguro masama kung pulutin o isabuhay yung mga bagay na maganda, o yung mga bagay na i-adapt yung mga bagay na nalalaman tungkol sa ibang reliyon na nakabati naman sa Biblia at isabuhay. Lalo na't kung tungkol din sa Biblia, ay wala naman siguro masama kung yun ay isa sa buhay din, di ba po, mga kapatid? Ano pa mga pagtuturo ng banal na kasulatan dito po sa Hebreo 13, ang versikulo po ay 5 hanggang 8. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang may sabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, o sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Tatlong bagay lang po, mga kapatid, ang kailangan natin para
makapanangan tayo sa mga pagtuturo ng Biblia. Una po, pananalig. Pangalawa ay sakripisyo, mga pagtitiis. At ang pangatlo po ay pag-ibig sa poong may kapal o love of God. Paano naman po yung mga taong malabis ang pag-aalala sa araw ng bukas para sa kanilang mga pangarap? Siyempre, may mga bawat isa naman po sa atin may pangarap, di ba po? Pangarap din nating yumaman. Ano po sabi ng Biblia tungkol dito? Dito po sa Mateo 6, ang talata ay 34. Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, dahil ang araw ng bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Yun po ang pagpapayo ng Biblia. Sapat na ang inyong mga suliranin mo sa bawat araw para ikabalisa mo pa sa araw ng bukas ang mga bagay na darating. Mahirap po kasi kung isipin mo ang araw ng bukas o ang future na ang ina-anticipate mo ay mahirap gawin yung mga bagay na kailangan mong gawin. Kasi po, pwede naman pong ituring na challenge yung mga darating pang mga pagsubok kaysa panghinaan ka loob o katakutan mong araw ng bukas kung ano bibigay niyang buhay sa'yo. Diba po? Ang sabi nga ng Kristo, wag mong alalahanin ang araw ng bukas. Bahalang mabahala sa kanyang sarili ang araw ng bukas. Kumbaga, ang magandang i-derive na inspiration dito mga kapatid ay come what may. ang hirap po sa Tagalog, ano po? Come what may, kung anong mangyayari. Basta tama ka, nasa gusto ka na mga pagkilos at pagmumuhay, anong alalahanin mo, anong katatakutan mo, di ba po? At para naman po sa mga tao na ang gusto magtrabaho at kumita at gusto rin naman maglingkod ang kapatid sa ikababanal niya para sa kanyang sarili, para rin sa paglilingkod niya sa kanyang pangrelihiyong paniniwala. Dito po, may pagpapayo po ang Biblia tungkol sa mga taong ito. Dito po, sa Mateo 6, ang versikulo 24 hanggang 34. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niyang isa at iibigin ng ikalawa, o kaya naman ay magtatapat sa isa at pawawalang halagang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakainin o kung ano ang inyong inumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano inyong daramtin. Hindi baga mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain at mas mahalaga ang katawan kaysa pananamit. Yung bakit po pinapipili ng Diyos na mas piliin siya kaysa kayamanan? Simple po mga kapatid. Kasi ang pag-ibig sa Diyos magtuturo sa iyo ng mga bagay na ikaunlad mo bilang tao. At ang pag-ibig sa kayamanan ay magtuturo sa iyo kung gaano ka pwedeng umunlad, pero
masasadlak ka sa maraming kapighatian. Pwede rin bumagsak dahil mas malabis ang pag-ibig mo sa kayamanan, ay pwede ka rin bumagsak dahil mas mawawalan ka po ng concentration, mawawalan ka ng focus sa mga bagay na kabutihang asal o mga bagay na kay kalulugod ng Diyos, sa mga bagay na kailangan mong gawin bilang tao, at papahalagaan mo lang mga bagay na ukol sa material. Yan na po ang simula ng pagbagsak ng isang tao na nananangan sa piso. Yung mga umansenso naman, may ibabahagi lang po ako, mga kapatid, na tungkol sa taong yumaman po ng todo dito sa Pilipinas. Bagamat ginawa niya lahat ng nalalaman, ang mga pagkakalakal para yumaman, ay nabalita naman na isa nang niya ang kanyang sarili sa demonyo. Masabi, payamanin mo lang ako, at sa iyo ang kaluluwa ko. Yun ang pangako ng taong yun sa Diablo para lang yumaman. At yumaman naman siya. Hindi ko na po pwede sabihin ko sino, pero palasak po yun. Kilala naman natin. Baka madimanda pa tayo, mga kapatid. Sa social media kasi, mga kapatid, hindi po pwedeng akusa na walang dahilan, ay na walang sapat na, kung kahit may dahilan, kung wala ka naman sapat na katibayan na may balik sa iyo noon, mga kapatid, ay cyber libel na pwedeng ikakulong ng vlogger. Kaya mas maganda na po mga nag-iingat, di ba po? Hindi ko yata nabasa yung sinasabi kong babasahin ko. Ito po, dito po sa Sefanyas 1, ang talatay 18. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagdiligtas sa kanila sa araw ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamagitan ng apoy ng kanyang paninubugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitaan sa lupain. Bagamat may mga ideya tayo sa araw ng paghukom, mga kapatid, yun ay sa tansya ko, mga kapatid, o sa tansya nating lahat, yun ay napakatagal pa. Subalit pwede tayong abutan ng kamatayan samantalang hindi pa yun dumarating, o aabutan tayo ng paghukom nung wala paghanda sa sarili. Pwede tayong mapahamak nun, mga kapatid, kapag inabutan tayo ng paghukom na walang paghanda sa sarili. At ang kayamanan ng tao, mga kapatid, kahit gaano man siya kayaman, hindi siya ililigtas ng kanyang ginto at pilak sa araw ng paghukom. Husgahan ka ng Diyos sa mga bagay na ginawa mo. Kaya nga sabi ko nga, mga kapatid, mas mabuti nang
manangan tayo sa katwiran kaysa sumamba sa salapi. Huling talata na babasahin ko, mga kapatid. Dito po sa Mateo, ang kapitulo 6, at ang talata ay 19 hanggang 21. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, doon walang naninirang insekto at kalawang, at walang makakapasok na magnanakaw. Yun po ang pagpapayo ng Diyos, mga kapatid. Huwag mag-impok kung mag-impok ka ng kayamanan ay sa langit, dahil doon hindi yun masisira, hindi kakalawangin, hindi sisirain na insekto yung kayamanan, dahil wala makakapasok ng insekto at kalawang at magnanakaw sa langit. Ayun, paano ito gagawin? Paano ito isasakatuparan? May bangko baga ang langit dito sa lupa para doon ka magdeposito, at pag nakapagdeposito ka dito, may pera ka na sa langit, o may biyahe kaya papuntang langit para doon kami sa magdeposito, at direct access po, may pera ka na sa langit. Ganun po ba yung ibig sabihin nun? Sa mga susunod pa po, natatalakayin po natin sa mga susunod pa na pag-aaral. Pasensya na po, mga kapatid, medyo napahaba ang mga kwento. Ito po, mga kapatid, at tatalakayin po natin ang part 2 ng paksang ito sa mga araw pang darating. Ilan po, mga kapatid, at maraming salamat po. Magandang araw po. Paalam.